Then, yun nga, yung nag-start ako magsulat. So, marami mga anarchist collective organization na nagpapadala sa akin ng mga subversibong dokumento. Oo. Actually, yung iba hindi mo nga pwede ipakita sa public eh. Lalo yung mga anarchist cookbook, mga do-it-yourself na talaga na guide dun kung paano gumawa ng kung ano-ano. Meron pa nga guide doon how to make Molotov, home bomb, mga ganun. Oo, mga ganun. So, may nagpadala sa akin mga vegan anarchy, tapos yung peace news, mga iba-ibang mga anarchist Naabutan ko na lang yung mga libre-libre na mga demo sa MySpace era na mga year 2002, 2004 na. Nag-MySpace ka na rin ba doon, kuya, nung era na yun? O more on email ka? Sinubukan lang pero hindi namin na-utilize ng gusto yung social media, lately lang. Di sa kanong era nyo talaga, kuya, wala pa naman talagang Oo. social media nun. More Talagang pagpapakita, may pag-usap ka, magsusulat Oo, ka, more on- or magsusulat ka ng zine, which is yung pinaka-best na ginawa mo. Pagdating sa kuya, syempre nabasa mo na yung mga guide na mga ganun, kuya, no? Ano yung mga naging lesson doon na nadala nyo later on, especially nung nag-hitchhiking na kayo nito sa buong Pilipinas? Yung idea na yung do it yourself, yung DIY, we expand it not only in making your own music, making your own shirt. Yung earlier days, limited lang tayo sa ganon na pag sinabing DIY, create your own music, record mo, then gawa ang sarili mong pansin, mag-print ka ng sarili mong t-shirt, that's it. But yung ginawa namin, in-expand namin na DIY, do-it-yourself lifestyle. Kumbaga lahat ng aspeto ng buhay, sinubukan natin gawin on our own. Yung pagbabiyahe, yung pamumuhay, pagkain namin, paano kumilos sa lipunan, kung paano mag-explore. So, in-apply namin lahat doon. Kaya, nung nagkaroon kami ng chance na makapag-travel sa Lucena, nung 1995, then yun na yung start na we travel more and more and more and more. Then, na-meet din namin yung mga iba pang mga anarchists na group na inclined din pala sila sa anarchist, yung nga lang, dahil nga limited yung yung channel. So, ang ginawa namin, lahat ng mga organization na mayroong anarchist inclination, nagkaroon ng network. So, it was around I think 2000. So, in year 2000, nagkaroon ng na tinatawag na local anarchist network. So, merong info shop at lahat ng mga anarchist organization, yun na yung nagre-represent ng anarchist group dito sa Pilipinas. Kasi, katulad na nabanggit natin earlier na yung punk nature niya is always inclined sa left. Kasi nga, dati, pag you are against the system, you are either left or left. Wala kang choice. Kaya yung mga punk makita mo sa rally ng mga leftists. Kasi walang ibang channel, walang ibang platform. If they want to press their grievances, their protest. So, Sama-sama pa lahat noon. Hindi pa kagaya nung may mga era na kasi lately, lalo nung late 2000s, may mga block na, okay. may mga kanya-kanyang blockade na, kumbaga. Okay, it's good na nabanggit mo yan. Yun ang idea ng local anarchist network. Kasi we are on the left side, but we don't want to be associated at makilala bilang mga aktivista na leftist na may connection sa NPA o kaya other leftist group na either RA or RJ. So ayaw namin ma-identify na belong kami dyan. Kaya since then, kapag nagkaroon ng mass protest, especially yung SONA, so makikita mo hindi lang RA at RJ. Meron na ngayong third party. Yan yung first introduction ng Black Party sa Philippines. Pagkaka-convert at pagkakabuo ng local anarchist network. So ngayon, meron ng option. So may platform na yung mga activists, especially mga punk, mga anarchists na hindi naman talaga sila na ayaw nila magkaroon ng ma-identify as leftist na RA o RJ. Especially as mga leftist group na komunista. So hindi So we don't want to be identified as communist activists na mayroon kaming kilalaman sa mga Dati pag sinabi aktivista, automatically i-connect ka sa communist mga communist party o sa mga communist group or NPA, but we don't want ayaw namin ng ganon.